Sopians! Kumusta po sa lahat? Alam kong excited po kayo sa bago nating presentation kasi focus lang po tayo sa isang produkto po ng company. Ito po ang Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Then after this po, magpe-present po ako sa inyo ng ating product, kung paano ba ito makakatulong sa atin, kung sino yung mga natulungan nito, at saka yung more about the details about ating foliar fertilizer hanggang sa kung paano ba ito sa atin makakatulong financially. And at the end of presentation ko po ng aking business at saka product presentation, magkakaroon po tayo ng Q&A. So, kung kayo po may mga question, alam ko dahil ngayon pa lang po tayo nag-umpisa or ngayon pa lang po natin dinidiscuss itong ating foliar fertilizer, madami pong katanungan sa inyo. So, keep nyo lang po yung tanong nyo. At the end of discussion, magkakaroon po tayo ng tanungan doon. So, stay tuned po. Thank you everyone. Let's start. Let's start for our presentation. Okay, let's start po. But before that, let's have a little prayer po before natin i-start yung ating presentation. Lord, maraming maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat sa katatagan na ibinibigay niyo po sa bawat magsasaka, sa bawat Pilipino na talagang nagsusumika para makapag-provide para sa kanilang mga pamilya. Lord, itouch mo po lahat ang mga heart nila na nawa po ay maunawaan nila ang isi-share po naming produkto sa kanila at maging makatulong or maging instrumento po itong aming produkto para sa isang mas masaganang ani, para sa isang mas malusog na komunidad at makatulong din po sa financial para sa mga ating magsasaka. Lord, igabayan mo po kami na mas maging ma-share po namin to sa mga kababayan namin dito sa Pilipinas. Itong napakagandang produkto ng aming Hisopos Global. Maraming maraming salamat po, Lord, sa paggabay mo sa amin at sa pagbibigay ng ganitong klaseng produkto sa Hisopos Global. Amen po. Alright. Hello, hello, hello. Okay? Again. Okay, start na po tayo. At i-share ko po sa inyo yung ating presentation. Okay, okay. Share. Mhm. Tapos hanggang dulo. Okay. Hello. Ako po ulit si Mary Grace Ramos, isa po sa Grand Upline ng inyong Hisopos Global. Alam ko yung iba nakikita nyo na po ako na nag-share ng ating mga produkto dito sa Hisopos Global ng ating Sika. Ngayon naman, focus lang po ako dito sa atin sa Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Pero again, kung gusto niyo po mas maging healthy at mas madami pa pong matulungan when it comes to health, meron po tayong mga schedule, Monday and Friday kami po yon. At kami pong mga grand upline ng iba't ibang lugar, kasama si Sir Job or di kaya naman po si Sir Carlos Rios. So, pwede po kayo mag-join dyan. But this one, ito po is a special presentation para lang po sa isang product po. So, yun nga po, nagkaroon kami ng soft launching ng aming produkto. Yun nga po yung Sika recently. At ito pong nagpunta kami sa Mindanao, ang daming nag-request ng presentation para sa mas madaling presentation daw po na online din para ma-share sa mga nasa malalayong lugar. Kaya ito na po, yung request granted nyo na po para sa inyo. Na nakafocus po tayo sa produkto ng Hisopos Global na Hisop Advanced Foliar Fertilizer na kung saan ang mga magsasaka naman po ang ating tutulungan para sa isang mas masaganang ani. Okay. Case of Advanced Foliar Fertilizer. Marahil ngayon yun pa lang po to na narinig or na-come up pero this one is tumatakbo na po kami since 2022. So ito po yung grupo ko, nakasama ko po sa pag-iikot. Yan po sila. Hindi po ako nag-iisa dito. We called our team as Masagana Ani Team na talagang nakafocus para mabigyan ng ating mga kababayan ng isang mas masaganang ani. Yan po. Since 2022 po kami nag-start, pumupunta po kami sa kung saan-saang lugar para i-share ang advocacy ng company para din po mas in touch. So kung halimbawa niyo pong napanood niyo po to at dumating yung time na gusto niyo po na dumayo kami sa inyo, you can request po sa company para po samahan namin po kayo. Lalo na po kapag yung mga tipong mga kooperatiba, yung mga organization na gusto nyong tulungan, pwede nyo po kaming i-invite.
pwede nyo pong start as showing this video para makapakita natin. Kasi pag po mga ganyang talagang madamihan po, mas technical po. May kasama din po kami mga technician para po mas maintindihan natin. Kasi alam niyo po, bawat po lugar, Bataan, sabihin natin Cagayan, Isabela, iba-iba pong lugar, iba-iba po kasi ang sitwasyon ng mga magsasaka doon. Iba-ibang sitwasyon, iba-iba ang soil, iba-iba ang klima, iba-iba po ang technique. So, pwede po kaming dumayo po sa inyo para mas maintindihan po natin ng bawat isa. Medyo technical po when it comes to agriculture. So, yan na po yung mga napunta. I-share ko lang po sa inyo kung saan po kami mga nanggaling na. Ayan po, mga Ilocos Norte, La Union, um, Benguet, yan po yung mga napuntahan namin. Cagayan Valley, talagang, ilan lang po yan na, actually, ang dami na po namin napuntahan, pero ilan lang po yan sa mga napag-sharean po natin ng ating produkto. Ayan po sa Central Luzon. Actually, mas focus dahil po ako ay nag-i-stay sa La Paz Tarlac, mas na-focus ko po dito sa Central Luzon. So, ayan po na. Dahil nandito din naman po yung ating rice granary ng Pilipinas, ang Nueva Ecija. Ayan po. Tapos sa region na Corby sa Calabarzon po, ayan, may mga prutas. Yan po yung mga natulungan na. So, madami pa po tayo, lalo po sa mga Mindanao. Talagang excited ako na ang laki po ng farm sa Mindanao at excited po ako makapag-share ng ating produkto. Dahil po dyan, ito pong Hisopus sa Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Ito po ang naging daan para mabisita ko ang napakadaming lugar dito sa atin sa Pilipinas. So, we have 82 provinces and 41 ang napuntahan ko na po. Napakaganda po ng Pilipinas. We can be very proud, nakaka-proud po na maging Pilipino. So, i-share ko lang po sa inyo yung ilan sa mga nakapagbigay po ng feedback sa amin regarding sa aming His of Advanced Foliar Fertilizer. Bago ko po i-start kung paano ba ito makakatulong, pakita ko muna po sa inyo. Ito po si Sir Nicanor Salvador. He's from La Paz, Tarlac. Ito nakakatuwa po to ha. Kasi itong si Sir Nick, he's from ADAR. Dati siya nagtatrabaho sa DAR. Isa sa mataas na officer doon. Ang nakakatuwa sa kanya, dahil nung in-introduce namin yung produkto, natuwa siya na itong isang produktong to is pwede palang mabawasan yung nagagastos niya sa kanyang pagtatanim. Kaya nito lang, nagbigay siya sa amin ng feedback. Imagine niyo po ha, naapektuhan pa ng bagyong Carding last September 2022 na nag-cause ng pagkawala ng 20 to 25% na dapat ani ni Sir Nick. Laking pasalamat pa rin dahil maganda pa rin ang naging resulta. Yung mga katabi niya pong mga palayan talagang nagtumbahan. Nagtumbahan yung pananim. Pero siya napaka-bless niya dahil po ginamitan niya to ng His of Advanced Foliar Fertilizer. 1 hektarya po yun ha, ang variety 160. Last harvest niya na weed lang, wala po siyang ginamit ha, wala po siyang ginamit na yung last harvest niya, wala siyang ginamit na His of Advanced Foliar Fertilizer. 90 kabans po ang kanyang inani. Abono na nagamit niya noon, 10 kaban. Weight per kaban, ibig sabihin, bigat niya per kaban, 55 kilos. Pero, nang dahil sa His of Advanced Foliar Fertilizer, take note ha, 20 to 25% pa ng ani niya ang naapektuhan dahil sa bagyo. Pero, nakaani pa rin siya ng loss 20 to 25% harvest because of Bagyong Karding last September 2022, variety 160. Abono na nagamit niya ngayon, 8 sako na lang. Nagtanggal siya kasi yung expiration namin. Magbawas ka lang ng 2. So, nagtanggal siya ng 2. 4 bags of triple 14, 4 bags of 2100 plus 1 liter of ating His of Advanced Foliar Fertilizer. Weight per kaban niya is 63 kilos. Napakabigat po. Dati si 55 kilos lang eh. Ang kanyang ang palay na inani. Pero nung ginamitan niya ng foliar natin, 63 kilos na at ang inani niya po ay 85 kabans. Imagine kung nagkataong hindi lang nagkaroon ng bagyo, mas maganda pa sana ang ani. Pero again, napakaswerte pa rin niya dahil 85 kabans pa rin po ang kanyang inani despite sa bagyong Karding. Na talagang madaming natuwa no sa ano niya kaya dumami po yung mga user dun sa lugar po nila. So another one, bigyan ko lang po kayo ng konti. Ito naman po, mais naman po ang tinanim niya. After po, Morning, Sofians. ayan Andito po. po tayo sa Comillas, na Pastarlac. At kasama po muli natin si Sir Nick. Yan po. Siya po yung dating nagbigay sa atin ng testimonials na gumamit ng His of Advanced Foliar Fertilizer sa kanyang mga palay at maganda ang naging feedback despite sa nagkaroon ng
bagyo nung last year. Ngayon naman po, sir, kumusta? Eh, mabuti madam. At nung pang February 15 ka, ini-expect na dumating, pero Okay. very busy kayo. Pero syempre, ipa-fast forward ko po yan ha kasi medyo mahaba po itong video na to. Ipa-fast forward ko lang po dyan. Papakita lang po niya kasi dyan na yung mga kasabay niya na nagtanim, Parang-parang ang busy namin dito. pare-pareho lang sila ng binhi na ginamit. Pero yung sa kanya, mas maganda, mas mabilis bumubulaklak at mas mabilis ang paglaki. Okay po. So, yan pong video na yan, ikakalat po yan sa atin sa Hisopo. So, mag-post po kami ng mga testimonials about that. So, ito naman po, fast forward to that. After po nun, ang usapan namin, babalik ako sa kanya. Kasi nung in-interview ko siya doon, hindi pa sila nag-aanihan no. Nasa 40 days pa lang yung kanyang tanim na mais. Ngayon, bumalik ako sa kanya, nakita niya may mais akong hawak. Ano po? Yan, isang malaking pagpapala, Madam Grace, ang Hiso Foliar Fertilizer, naka-harvest ako ng 160 kaban. Kanina, with average of 83 kilos per kaban. Palibasa, malalaki yung sakong ginamit. Ang para sa isang kaban, dapat po, magre-range lang dapat siya ng 50 to 60 kilos. Pero dahil sa ganda or bigat ng ating mga butil, inabot ng 83 kilos per kaban ha. So kailangan nilang bawasan yun kasi hindi po nasobra yon. Talagang mabigat ang binutil ng mais na ginamitan ng hisop. Busog siya at matataba. Salamat sa hisop. Now, I am totally convinced mabisa ang hisop sa lahat ng crops, rice, munggo, and corn. Yung katabi ko, madam, the same area, 1.2 hectares, nakakuha lang ng 140 kabans, average of 70 kilos, at gumamit ng 21 bags commercial fertilizer. Ako gumamit ng 1 liter of Hisop foliar fertilizer at saka 17 commercial fertilizer. So imagine nyo ha, nakatipid ng 4 na sako ng commercial fertilizer. So nakatipid ng abon dagdag ani na mabigat yung timbang. Salamat sa hisap. So siya yan, na-invite namin si Sir Nick Salvador, former DA sa event ng hisap para i-share niya yung nangyari sa kanya sa mga pananim niya. Kasi yan, katulad niyan, ginamit niya sa munggo. So yung, ang nakakatuwa sa kanya kasi, pag gumamit siya, yung half, ginamitan niya, yung kalahati, hindi. Para makita niya yung difference. So, 250 yung ginamitan, yung hindi niya nagamitan ng His of Advanced Foliar Fertilizer sa munggo, 250 kilos yung kanyang inani. Sa kalahating ektarya naman, ang inani niya is 396 kilos yung ginamitan niya ng hisop. So, ang laki ng difference. Nakakatuwa po talaga. Kaya pwede po sa lahat po ng crops natin. So, ito, another one po. It's from Pangasinan. Balungaw, Pangasinan. Tatlo po sila, actually, tatlo sila na nag-share ng kanilang mga experience dito. So, yan po si Sir Jimboy, nung pinuntahan po namin siya na mga somewhere, ano po din yan, September. So, si Sir Ronald, isang ektarya, variety 160. Last harvest niya na without His of Advanced Foliar Fertilizer, 51 kabans. Abono na nagamit noon, 10 sako. Current harvest, 87 kabans. Abono na nagamit ngayon, 9 na sako at saka isang bote lamang po ng ating His of Advanced Foliar Fertilizer. Si Sir John Ray, isang ektarya, variety 160. Last harvest niya is 40 kabans. Abono na nagamit niya is 7 sako. At current harvest niya is 75 kabans. Abono na nagamit ngayon ay 7 sako at isang His of Advanced Foliar Fertilizer. Pero itong kay Sir Jimboy ang nakakatuwa. Si Sir Jimboy is a harvester and distributor ng ating His of Advanced Foliar Fertilizer sa Pangasinan, sa Barangay San Joaquin. 2 hektarya ang kanyang pananim. Last harvest niya ng hindi ginamitan ng foliar is 151. Abono na nagamit niya noon is 15 sako. Ngayon, current harvest niya na ginamitan niya ng His of Advanced Foliar Fertilizer, 257. Grabe, halos 100 ang itinaas ng kanyang ani. Abono na nagamit niya ngayon, 5 sako at 2 bote ng ating His of Advanced Foliar Fertilizer. Sobrang ganda, nakakatuwa po makita yung ganitong feedback. So, from Bugalong, Pangasinan. Ito naman po from Piat, Cagayan.
Ito hanggang ngayon, it's talagang distributor natin. So, 2 beses ko na po siyang binisita doon sa Cagayan kasi nga po, ang ganda ng feedback at saka po gusto niyang ipa-share sa mga kasama niyo doon sa Piat Cagayan. So, another amazing feedback from our best-selling Hisop Advanced Soil Fertilizer all the way from Piat Cagayan. Siya po si Egnar. Uh, ano bang, Egnar Onarte. Onarte. So, pangalawang paggamit niya nga ng ating magandang produkto, sobrang nakaka-amis pa rin ang resulta. Kasi from 170 kabans, ang inani na niya ay naging 232 kabans after magamitan ng Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Ang dating 10 to 12 bags of commercial fertilizer, ngayon 2 bags of commercial fertilizer at isang bottle ng Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Ito po kasi pangalawang paggamit na niya. Kasi nung unang gamit niya po nitong Hisop Advanced, ang tinanggal niya lang po is 4 na sako. Ang ganda daw po kasi talaga ng effect sa kanyang palayan and napaka nakita niya na hindi niya na kailangan dagdagan ng abono. So from 52 to 55 kilo per sacks, ngayon 65 kilos na kada isang sako ng palay. Variety of Binhis 704 Bigante Hybrid. So yan po yung naging feedback niya dyan po sa Cagayan. Kaya talaga naman pong napakadami nating user ng ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer sa Cagayan kasi ang ganda po ng naging feedback. Katulad ng binanggit ko sa inyo, depende po yun sa lupa. Nakita niyo po, ang laki ng itinipid niya pagdating sa commercial fertilizer. So, okay. Alam kong na-excite na po kayo sa dami ng magagandang feedback ng ating Hisop foliar fertilizer. Kaya ito na po, ibibigay ko sa inyo bakit ba nakakatulong ang ating produkto sa ating mga magsasaka sa iba't ibang lugar. Pero bago yan, let's discuss po. 9 ways to a bountiful harvest. Ano ba dapat ang ginagawa ng isang magsasaka para magkaroon ng isang mas magandang ani? Yan, seed selection, land preparation, seedbed preparation, planting, weeds management, pest management, water management, nutrient management, harvesting. Dito po sa Hisop Advanced Foliar Fertilizer, wala po to yung babaguhin. Kami po, alam po namin mga expert na po kayo. Expert na kayo pagdating sa halaman, expert kayo pagdating sa soil. Kasi ang mga magsasaka natin, ilang dekada na nilang ginagawa yan eh. Minana natin sa mga kanunuan natin, minana natin sa mga tatay natin. And I'm very thankful ngayon po ang Department of Agriculture dahil po naging expose ako. Naging expose ako sa mga magsasaka since 2022 po ginagawa ko na to. Ang dami kong nakilala. Nakilala ko yung mga chairman ng Provincial of Agriculture, ng Provincial Agriculture and Fishery Council, chairman ng iba't ibang probinsya. So, iba't ibang kwento, iba't ibang sharing na nalaman ko. Minsan po umattend pa ako ng mga trainings. Umattend ako ng mga trainings nila para malaman ko kung ano ba yung ginagawa ng gobyerno. Napakaganda po ng ginagawa ngayon ng government kasi nagbibigay po sila ng mga assistance. Hindi lang po sila assistance regarding sa mga machineries, may assistant din sila sa mga trainings para mas malaman natin lalo ngayon po may climate change. So, katulad ng ginanggit ko, wala po tayong babaguhin. Kung ano yung nakasanayan natin, pwede nyo pong ipagpatuloy yon, lalo't may mga training naman po kayo kasi kayo po yung expert dyan. Kami dito sa Hisop Advanced Foliar Fertilizer, ang gagawin lang po natin is babawasan lang yung ginagamit nating commercial fertilizer. Babawasan lang natin, pag binawasan natin yung gagamitin natin, halimbawa, sa 1 hektarya, dun sa mga nakita nyo po na testimonials, ang sinabi ko sa kanila, kung 10 sako ng commercial fertilizer ginagamit niyo po, bawasan natin ng 2. Ipapalit natin si Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Ipapalit lang po natin yan. So, kung halimbawa, 8 sako ng commercial fertilizer, tanggalin ng 2. Ipalit si Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Kung 6, palitan po natin tanggalin po natin yung 2, ipalit si Hisop. Pero kapag po mga 4 o 5 na lang po ang ginagamit natin, huwag nyo na pong bawasan. Hayaan nyo na po na dagdagan nyo na lang po ng foliar kasi kailangan pa rin po ng ating lupa yan. Pero kung mga 2, 3 beses na kayong gumagamit, personal decision nyo na po yun. Katulad ng isinare ko kaninang tiga-Piat Cagayan. Napansin nyo naman to, 2 na lang na commercial fertilizer ang ginamit niya. Kasi personal decision niya na yun. Kasi po yung foliar, nakakailang beses na siyang gumagamit.
Katulad ng binanggit ko kanina, the more na gumagamit natin, the more na bumabalik yung nutrients na meron sa ating mga soil. Kasi ano ba ngayon ng ano bang binibigay natin sa ating mga plants kapag dahil, di ba? Nitrogen, phosphorus, potassium. So yan yung mga triple 14, yan po, yan yung mga binibigay natin. Yan yung mga commercial fertilizer na binibigay natin sa ating mga halaman para maginda ang ating mga ani. Ano ba yung mga 16 elements essential to growth of crops to plant? So, share ko lang po muna sa inyo kung bakit ba gumaganda ang mga ani natin. Ano ba yung mga nakuha? Lalo yung mga noon, yung mga panahon dati, yung mga dati-datihan pa. Kumbaga, ano ba yung mga nutrients na meron ng ating mga lupa? Carbon dioxide, hydrogen, oxygen, yung tatlo pong yan, nakukuha na natin yan in our surroundings. Pero itong nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, boron, chlorine, copper, iron, manganese, zinc, molybdenum, yan pong lahat ng yan is nakukuha natin sa lupa. Nasa lupa yan. Except doon sa tatlo. Kasi yung tatlo, oxygen, carbon dioxide, hydrogen. So, it's another one yan. Nasa air po kayo saka yung water. Ang status po ng soil natin, or land as of today, kung mapapansin niyo po, yung panahon dati, yung mga sinauna, yung mga lolo natin, ako may lolo din po ako na nag-agriculture doon. And by the way, uh, my internet connection is unstable. Okay, okay na yata. Commercial ano. Yung po mga dati, ako po kasi ako ay graduate ng aking high school sa Vocational Agriculture School sa Laguna State Polytechnic University. So, may high school ha, tapos nag 1 year naman po ako as Bachelor of Science in Agricultural Business Administration. Hindi ko lang po natapos kasi nag-turn ako into interior designer. So, yun po yung trabaho ko dati, is interior designer. But when I joined Hisopus Global, dahil sa ganda ng produkto, ayan po, napunta ako dito sa agriculture, isa po to sa inaral ko. At madali naman po para sa akin. So isa to sa inaral ko na dati nga po pala, ang ating mga lupa, halimbawa, yung mga nagtatanim ngayon, isang beses lang sila magtanim sa isang taon. Ganun lang po dati. So ang ating mga lupa, nagkakaroon ng chance para magpahinga. Panahon ng pagpapahinga ng lupa. May panahon yan na ipinapahinga ang lupa upang maging masagana ang susunod na taniman. Pinapahinga po talaga yan. Kasi wala katulad yan sa tao, di ba? Ang tao kapag ah, lagi tayong tatrabaho at hindi natin wala tayong pahinga. Di ba bumabagsak tayo, bumabagsak ang immune system natin, na hindi natin na nagiging maayos yung ating tawag dito, hindi nagiging maayos ang ating pagtatrabaho. Ayan po. So, yan yung mga nagiging cause kung bakit nawawala yung mga nutrients ng ating mga halaman. So, kailangan ipinapahinga po ang ating lupa. Pero ngayon po, sa panahon natin ngayon, halimbawa, unang tanim, hanggang December, tanim ng palay. After makapagtanim ng palay, yung iba ginagawa, nagtatanim ng mais. After makapagtanim ng mais, magtatanim naman sila ng munggo. So, hindi na nagkakaroon ng chance mapahinga yung lupa. So, anong nangyayari po? Lumalalim yung mga nutrients ng ating lupa. Napapalitan siya ng acid. Kasi ano po ba yung mga ginagamit natin? Di ba gumagamit tayo ng mga commercial fertilizer? Let's be honest. May mga toxic po yan eh. May mga toxic pa rin po yan kasama. Gumagamit tayo ng commercial fertilizer, mga synthetic po, tapos minsan semi-synthetic or mga meron naman po tayong mga ginagamit na mga pesticide, mga insecticide. Tumatama po yan sa lupa. Ang lupa natin, nawawala na yung nutrients niya. Palalim na po ng palalim yung nutrients niya. Kasi hindi na siya nagkakaroon ng chance para makapagpahinga. Hindi na po nagkakaroon ng chance ang ating mga kalupaan. So, yan po, nagiging acidic na yung ating mga lupa. So, ano ba yung nutrients na ibibigay ng ano? Kasi usually po, katulad na pinakita ko kanina, ano ba yung mga binibigay natin ng mga nutrients sa ating mga halaman, sa ating yung mga fertilizer na nabibili natin ngayon, di ba? Nitrogen, phosphorus, potassium. Tatlo lang. Minsan may madadagdag lang dyan, may makikita po kayo sa market. Minsan nadagdagan ng calcium, minsan nadagdagan ng zinc, minsan nadagdagan ng manganese. So, napakaunti lang po. Pero ito pong ating HISAP Advanced Foliar Fertilizer, meron po tayong 13
ah, micronutrients. Okay? So, 13 micronutrients po natin. Okay. So, meron po tayo dito, ah, phosphorus, yan. Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, silica, sulfur, cobalt, zinc, copper, boron, magnesium, manganese, iron. Highlight ko lang po sa inyo ha, yung ating magnesium. Kasi yung magnesium po natin, kung napapansin niyo po, mataas yung magnesium niya, 150 ppm. So, ang nakakatuwa po doon, dahil itong ating His of Advanced Foliar Fertilizer, mataas ang magnesium, mas nakukuha niya po, kasi yung magnesium po ang ginagawa nito ito, kasample ko lang po, sa katawan ng tao. Kapag tayo ay may enough magnesium sa katawan, kapag kumakain po tayong mga prutas, gulay, umiinom tayo ng food supplement, pag may magnesium tayo sa katawan, ito yung nag-a-attract, ito yung parang magnet na nag-a-attract ng nutrients papunta sa cells natin para maging healthy ang ating katawan, makalaban sa sakit. Ganon din po dito sa atin sa Piece of Advanced Foliar Fertilizer. So kung may enough magnesium po tayo, nakaka-catch niya yung nutrients papunta po sa ating cells ng ating mga halaman. So ayan po yung balanced nutrients that will benefits the crop. So makikita nyo naman po sa nutrients at nutrients pa lang po na ibinibigay ng ating His of Advanced Foliar Fertilizer, busog na busog. Busog na, yan po yung mga kailangan eh. Napansin nyo, di ba? Kanina, diniscuss ko, 16 micronutrients ang kailangan ng isang halaman para sa isang bountiful harvest. We have 13 nutrients ang His of Advanced Foliar Fertilizer. Ano ba yung tatlo na missing dyan? Carbon dioxide, hydrogen, water, at oxygen. So, oxygen yung ating nilalanghap. Okay, so we have a complete package when it comes to our His of Advanced Foliar Fertilizer. So, ano ba yung mga benepisyo ng His of Advanced Foliar Fertilizer? So, benepisyo po, okay, so, ito po, abot kayang halaga. 1 litro lang po, 1 liter lang po ang kailangan natin para sa isang ektarya ng ating pag-ani. Hanggang makaani na po yan, yung 1 litro. Napakatipid po ng ating foliar. Malusog na tanim, may 13 micronutrients, tulong para sa mapunan ang kulang na sustansya hatid na inaibibigay ng lupa. Dahil nga lang binanggit ko kanina, palalim na po ng palalim ang nutrients ng ating mga lupa, kaya po kukunti na po yung nakukuha ng ating mga halaman. So, mas maraming ani. Okay, mas maraming ani ang naibibigay po sa atin. Hindi pa nakasulat dyan yung mas malaki yung natitipid po ng ating mga magsasaka. So, price comparison po natin, ang His of Advanced Foliar Fertilizer versus sa mga commercial fertilizer na available sa market. So, 2,000 pesos ang 1 litro po ng ating foliar fertilizer. 1 liter per hectare. 3 application na po yan hanggang makaani. So, 2,000 pesos. Dito po sa ating commercial fertilizer, 3,100 pesos po. 8 to 10 bags per hectare ang depende sa crops. Example sa corn, 15 to 20 bags ang kailangan gamitin nila per hectare po. So, ganyan yon. So, kung nagbawas po tayo ng ah, ng dalawang commercial fertilizer, sabihin natin 6,200. So, nagbawas po tayo ng 2 bags. 2,000 ang ipinalit natin. So, nakatipid tayo ng 4,200. Pero kung halimbawa katulad po kayo ng mga nabanggit ko kanina, ng mga nagbigay ng testimony, yung isa, ilan yung nabawas sa kanya? 4 na bags. O magkano yon? Ang laki po na nabawas niya, nasa 12,000 plus. 4 na bags ng commercial fertilizer yung nabawas niya. Yung isa naman, 8 bags ng commercial fertilizer na basa. Ang laking tipid. Kasi alam niyo po, ang kagandahan ngayon, ang ating government, yan, minsan nagbibigay yan sila ng ng mga libreng commercial fertilizer. O kung foliar lang bibili niyo, may binigay po doon. O din, nakatipid po tayo, di ba po? So, napakaganda po nitong ating produkto kasi ibinibigay po nito yung suporta, hindi lang po para sa nutrients ng ating mga halaman, suporta din po para sa ating magsasaka para makatipid po sila sa kanilang gastusin. Ano po? So, paraan ng pag-amit ng ating His of Advanced Foliar Fertilizer. So, sa bawat crops, actually pwede po siya sa lahat ng crops. Ayan po. Ang ating mga
Meron po siya sa palay, sa mais, meron pong talong, kamatis, sili, legumes, ayan, cabbage. Pwede din po siya sa mga fruits. Kaya po nabanggit namin kanina na kung gusto niyo po na magpakandak ng seminar, pwede niyo po kaming invite kasi minsan po katulad doon, meron kaming pinuntahan na from Nagcarlan, Laguna. Puro po sila mga high value crops, mga talong, mga iba't ibang klase ng gulay. Meron po doon nga kalabasa. So may mga technical things na pwede po kami makatulong kung ano paano ba maa-adjust, yung mga ganyan, ano po ba yung mga pwede nating gawin para mas matulungan ang ating magsasaka when it comes to kanilang mga crops. So, may mga tamang sukat po kasi ng nutrients ang kailangan ng ating mga halaman. So, mahigpit na sundan ang tamang aplikasyon. So, 2 ml in 1 liter of water and 30 ml po sa dalawang takip lang yon ng in 60-liter knapsack. Yung pang sprayer natin yung knapsack. So, dalawang takip lang yun. Napakadipid po. Kung napansin niyo po, yung ating bottle ng ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer, may takip po yon. Yun lang po yung sukatan natin. Dalawang takip lang po sa isang knapsack. Hindi po tayo lalabis ha. Kung halimbawa naman po, gagamitin natin to sa mga halaman natin, yung mga pambahay lang natin na halaman or nagtanim tayo ng mga ano, kailangan natin sa 1 litro, 2 ml lang po ang kailangan. Kasi ang ating halaman, meron lang silang enough na nutrients na kailangan nila. Pag lumabis sila sa nutrients, hindi yan katulad ng katawan ng tao eh. Kasi ang katawan ng tao, kapag po ikaw ay kumain ka ng, sumobra ka ng vitamins, yung iba nag-overdose ng vitamins, yung iba ang daming kinakain na prutas, okay lang yan, walang problema. Kasi tayong mga tao, pag tayo may kinain, tas pag hindi kailangan ng katawan natin, ilalabas yan. Okay, iihi natin yan, ibupupo natin yan, ipapawis natin yan. Pwede nating ilabas kung ano man yung mga hindi natin kailangan. Pag lumalabis ang nutrients natin, ilalabas lang din po natin yan. Iihi lang din po natin yan. Pero sa halaman po, anything na binibigay natin, kakainin lang na kakainin. Hindi sila marunong maglabas. Hindi sila nag-detox. Hindi sila naglalabas ng waste nila. Kakainin lang nila ng kakainin. Pag sumobra ka. Kasi meron po kaming naging, ako, sasabihin ko po ito, wag be honest, sasabihin ko sa inyo na meron kaming naging customer sa San Fernando, Pampanga. Ginamitan niya ng Hisop Advanced Foliar Fertilizer yung kanilang pananim na pipino. Sa 1 litro ng tubig, naglagay siya ng isang takip ng foliar. Ang ganda ng mga sumibol na bunga. Ang ganda. Ang kikinis, ang lalaki. Pero nung kinain nila mapait. So, ang sabi ko, tinanong ko sila kung ano ba yung ginawa nila. Kasi syempre, tanong sila sa akin ano bang, bakit kaya daw nagkaganon? Kasi first time na daw na ang pait daw, ano. Sabi ko, ano ba yung paano nyo po ginamit? Sabi ko ganon. Ilan po bang nilagay nyo sa knapsack? Dalawang takip po ba? Ay, hindi po kami sa knapsack naglagay. Sa 1 litro lang ng tubig. Sa 1 litro daw, naglagay sila ng isang takip. So sabi ko, over po yun. Na-over po tayo sa nutrients. So kaya po dito, makikita nyo, meron po tayong mga tamang aplikasyon. Halimbawa, kung yan yung mga talong kamatis, ganyan. Ang gamitin ng 7 days pagkalipat tanim, nag-spray po tayo. Saktong spray lang, tamang spray lang. Then, after a week, spray ho. So, ganun na po tayo. Pwede po tayong mag-spray ulit after a week. Then, kapag umani na po tayo, kada ani natin, doon tayo mag-spray para magbunga ulit. So, ganun po sa mga, sa mga high value crops. So, sa palay, meron tayong aplikasyon. Meron tayong first stage natin, explain ko po sa inyo para paggamit kapag ating sa palay. So sa first po nating paggamit sa palay, 7 days, 7 to 10 days pagkalipat tanim. Actually, pwede pong gawin natin dito. 'Di ba meron po yung iba na may beddings muna sila bago magtanim. Doon sa beddings nila, yung po mga punla, pwede nyo po yung sprayan. Pasadahan nyo lang po na isang spray bago maglipat tanim. Kasi po ganito po ha, ang ating mga halaman, kapag po naglilipat tanim tayo, dahil ginagalaw natin sila, nai-stress din po yan. So kung tayo is maglalagay ng foliar sa beddings before lipat sa tanim, may suporta ang katawan ng ating mga halaman para dun sa gagawin nating activity sa kanya dahil maglilipat tanim po tayo. So first application, 7 to 10 days pagkalipat tanim. Magandang sa umaga, sa pagsibol pa lamang ng ating pananim ay may baon-baon na siyang nutrients. So bago pa lang siya nagtatanim, meron na siyang baon na nutrients. So ang ating foliar ay may nanotechnology, 10 seconds lang it stay para pag-spray, papasok na ito sa cells ng ating mga halaman. Kaya kung nag-spray ka ng Hisop Advanced Foliar Fertilizer sa lupa,
Kasi 'di ba, pag nag-spray ka, pupunta 'yan eksakto sa halaman. Kasi ano po 'yan eh, ang target niyan yung katawan or tsaka yung dahon. Tapos gumamit ka ng commercial fertilizer sa lupa. So nagsasalubong siya. Nagsasalubong yung nutrients. Mas magiging maganda yung ating mga halaman. So, nagbibigay ng kumpletong nutrients. So, kapag unang weeks ang ginamit natin, maluwag pa yung mga pananim natin. So, ang nangyayari noon, sabihin natin malalaki pa yung spacing kasi konti pa lang po, konti pa lang ang nausbo. Pag nag-spray po tayo unang sprays, mapansin nyo, tatama sa lupa. Pag tumama sa lupa yan, ang ating lupa, kapag acidic, kapag tumama ang ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer sa kalupaan, at acidic ang ating lupa, nanuneutralize niya. Nanuneutralize niya yung acidity ng ating kalupaan. The more na ginagamit natin, katulad ng binanggit ko kanina nung yung may nag-share ng nakailang gamit na siya ng foliar, tas mas nagle-less na yung kanyang paggamit ng commercial fertilizer. Kasi the more na ginagamit natin si foliar, the more na bumabalik yung nutrients ng lupa. Kapag acidic ang ating lupa, nagiging nanuneutralize niya yung acidity nito. Kaya the more na ginagamit natin, the more na bumabalik ang mga nutrients. Kaya pwede din po siyang gamitin for land preparation kung gusto nyo po. Up to you. Kasi katulad ng binanggit ko kanina, kayo po yung sanay na sanay when it comes to pagtatanim. Pwede nyo siyang gamitin ng land preparation, sprayan nyo po para mas maganda yung ating mga lupa. So, second application niya, pag nagbubuntis na yung palay. Diba, katulad ng tao, kapag nagbubuntis, ano ba yung mga kailangan niya? Calcium, iron, binibigay po yan sa ano. So, ganun din po yung ating mga halaman. So, kapag nagbubuntis na po yung palay natin, indication na po yun, pwede na tayong mag-second application. Kasi 1 liter po yung ating foliar. Sa isang hektarya ng lupa, ang kailangan po natin is 300 ml lang. So, ibig sabihin, 10 knapsack lang po yun. 10 knapsack ng pang-spray. So, second application, another 300 ml. Sa third application natin, pag naggagatas na yung ating mga palay. So, makakatulong ang foliar fertilizer para mas pabigatin ang mga butil. Okay? Oh, tapos mas less na yung ipa. Yung iba nagiging less na yung ipa. Kaya makakadagdag ng 20 to 30% ng ani sa paggamit ng ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer. So, dosage niya. So, 300 sa unang application, another 300 sa second application, another 300 para sa third application. So, 900 ml lang po ang kailangan natin kapag palayan ang ating itinatanim. So, di ba, napakatipid po. May 100 ml ka pa. Yung 100 ml mo, pwede mong gamitin pang spray. Katulad na binanggit ko kanina, pwede po yung gamitin pang spray sa beddings, yung beddings po ng ating mga palay, bago i-transfer sa paglipat tanim para po hindi mo na siya ma-stress, or meron kayong halaman sa bahay, meron kayong mga tanim na kamatis, talong, pwede nyo magamit yun yung lumabis na 100 ml. At alam nyo po ba, ang nakakatuwa po dun sa ano natin, kumbaga, pwede po, tawag dito, pwede niyo pong ihalo yan yung ating insecticide at saka pesticide. Wag lang po herbicide kasi yung herbicide pamatay po yan ng damoy. Pwede niyo pong ihalo. So, makakatipid po kayo sa labor. So, time of application, mainam na mag-spray sa umaga around 6 to 8 a.m. bago tumirik ang araw. O sa hapon, mga 4 p.m. So, wag po yung katirikan ng araw. Kung pakiramdam nyo at uulan sa araw ng application, walang problema. Pwede pa rin mag-spray ng ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer kasi meron po tayong nanotechnology. So, ang nanotechnology natin, 10 seconds lang po it will take. Papasok na yung nutrients papunta sa cells ng ating mga halaman. So, wala pong problema kung feeling nyo parang uulan tapos nag-spray po kayo. Pagka-spray nyo, 10 seconds lang po, nasa halaman na natin yung nutrients na yan. So, hindi po masasayang yung gagawin yung pag-i-spray. So, wala pong problema doon. So, pwede itong ihalo sa insecticide o pesticide para makaless po kayo ng labor. Pero may explanation po yun, ha? Yung ating pong mga halaman, kaya po siya nilalapitan ng peste, kaya po siya nilalapitan ng mga insekto, kasi pag po kulang sa nutrients ang ating mga halaman, magke-create po siya ng amoy, masangsang na amoy, kung saan, o mabangong amoy para sa mga insekto, kung saan pupunta yung mga insekto, ay dito tayo kasi mahina ang immune system to, dito natin kainin siya. Ganon din po sa katawan ng tao, ha, di ba po kapag po tayo ay mahina ang immune system natin, alam natin yan na nagka-create ng pandemic, kung sino yung mahina ang immune system, siya yung nilalapitan ng virus. Ganon din po sa halaman. Alam ng insekto na
meron kang kulang to sa nutrients, wala kang defense. Kasi ang katawan ng tao, 'di ba, si Lord God, kinreate yan na meron tayong defense mechanism sa loob. Yun yung immune system natin. Kayang labanan ang kahit na anong sakit basta malakas sa immune system. So ganun din yung mga halaman natin. Kapag kumpleto ang nutrients na nakukuha niyan from ilalim ng lupa, mas strong yung kanyang katawan. Napansin niyo, 'di ba, kanina meron akong shinare na hindi masyadong tumumba yung kanyang mga pananim na palay kahit may bagyong karding. Samantalang yung mga kalapit niya mga palayan nagtumbahan ang liliit na mga inani. Pero siya nakatagilid lang. Ibig sabihin, mas strong kasi yung katawan niya. Tapos meron din naman kaming testimonial from Santa Cruz, Laguna. ah yung mga katabi niyang mga palayan, pare-pareho lang naman silang gumamit ng pesticide at insecticide. Pero yung sa kanya, may additional siya na His of Advanced Foliar Fertilizer. Pero yung sa kanya, hindi masyadong naapektuhan. So, mas maganda yung ani. So, nakakatuwa po na pwedeng makatulong yung ating foliar fertilizer sa mga ah, lalo kapag yung mga gano'n may may mga nakaka-experience tayo ng nagkakaroon ng mga peste, mga ganyan, makakatulong po din to. So, more about our product. It's all natural, penetrator, activator, growth and development enhancer, plant booster, increase yield up to 20 to 30% ng reduction on commercial fertilizer and sprayable. So, yun nga po, napansin nyo, di ba yung mga ginagamit nating mga commercial fertilizer? Kailangan mo ng mask at kailangan mo mag-gloves. Ang kagandahan sa ating His of Advanced Foliar Fertilizer, hindi natin kailangan yan. Kahit wala kang mask, kahit wala kang gloves, okay lang, walang problema dyan. Safe na safe po ang ating foliar. Ang kagandahan nito, kung ano yung nutrients na nakukuha ng mga halaman, kapag nag-spray po tayo, di ba nagkakaroon sila ng mga magagandang nutrients, nandiyan yung magnesium, nandiyan yung iron, nandiyan yung calcium, pumupunta sa kanila yon. Pag yun po ay nag-spray, tumama sa atin, sa balat ng tao. Kung ano yung tumama sa balat ng tao, 26 seconds it will take, pupunta na po yun sa bloodstream. Kaya nga po may mga mask tayo, tsaka may mga gloves kapag nag-spray ng mga, ng mga toxic, di ba? Yung mga, yung mga insecticide na yan, pesticide na yan. So, yun po, nagkakaroon, siya, medyo baka ka-apekto yun sa health natin. Pero ito pong ating His of Advanced Foliar Fertilizer, pag ginamit po natin to ng alone lang ha, yung alone na talagang puro, na yun lang, safe po yun. Spray, kahit spray po natin sa katawan natin, lalo yung mga sasaka na masakit yung tuhod, kasi di ba po, siyempre yung pagod, nakakatuwa po yun, meron po kami mga testimonial lalo po yun sa Tubala Union. Kasi nag-present po kami doon, sinabi ko na ganun kasi ang ating product, kahit i-spray niyo po sa kamay niyo, walang amoy. Walang amoy, di may mga nag-sprayan po doon, After the discussion, after the presentation, may lumapit po sa akin, kagawad pala siya doon. Sabi niya, ma'am, nag-spray ako kasi meron ako ditong masakit dito. Matagal ko na itong iniindan, sakit ng kamay ko. Nung nag-spray po ako ng foliar fertilizer, nawala po yung pangangali, nawala po yung sakit. Sabi ko, aba, nakakatuwa kasi mataas po ang magnesium ng ating foliar. So yung iba po, ay sika, spray yan na. Meron po kasing may mga problema sa tawag dito, may mga rashes, mga ganyan. Sabi ko, yun po ang kagandahan sa ating foliar dahil all natural po tayo, kung ano yung nutrients na meron sa atin sa foliar at natanggap natin yon, 26 seconds lang it will take, pupunta na yan sa bloodstream natin, makakatulong yan sa atin. So may kung may problema katulad doon, sabi ko, di pag po kayo katapos yung sa palayan at meron pa po natira, spray nyo na po sa inyo mga tuhod-tuhod, baka po makatulong sa inyo. Ayun nga po yung naging case doon. Meron daw pong bumibili lang ng maliit na foliar, gagamitin para sa sarili. Kasi nakatulong sa kanya. So, nakakatuwa po na hindi lang po para sa mga halaman lang po na kundi makakatulong din po para dun sa mga magsasaka. Kasi tayo po yung mga magsasaka, minsan nakakalimutan na nila yung sarili nila eh. Nakakalimutan na nila yung sarili nila kasi syempre nagtitipid sila, tagang gusto nila na
Talagang yung hard work na ginagawa nila para sa kanilang palayan, talagang kahit talagang sumasakit na yung mga likod nila, wala silang pake. So nakakatuwa po na yung mga napupuntahan namin, na kapag sinabi po namin na yung story nung nag-share doon sa Tubao, La Union at saka po sa San Ildefonso, Bulacan, na nag-video po kasi kami noon. So pinapakita namin na ganito po ka-safe yun. So sobrang safe niya. Kapag po yung mga nanginginig yung mga kamay-kamay dahil sa sobrang pagod, yung mga ako nararanasan ko yan pag nagdo-drive po eh. Sprayan mo siya ng ano ng foliar natin at nawawala po instant yung pangingimi. So ang daming natutulungan. Imagine niyo po ha, natutulungan ka na dahil all natural yung ating produkto. Nakakatulong ka na sa environment. Kasi yung ating mga pag-acidic ang ating lupa, nanyo-neutralize siya. So, imagine niyo po, nakakatulong din to sa growth and development ng ating mga halaman. So, tumataas ang ating ani. 20 to 30% ang itinataas. Nakakatipid po tayo sa ginagamit natin na commercial fertilizer. Imagine, nababawasan yung mga ginagamit natin, yung mga dating 10 sako, nababawasan. Tapos, ganun din po, napoproteksyonan natin yung ating mga halaman. Kasi di ba po pag gumagamit tayo ng mga pesticide, insecticide, which is kailangan naman po lalo kapag po may mga talagang season. So kung halimbawa man po na hindi kayo gumamit, kasi katulad na binanggit ko kanina, no? Kaya tayo gumagamit ng mga pesticide kasi pinupuntahan po tayo ng mga insekto. Pero kapag ang ating katawan ng ating halaman is full of nutrients, nagkakaroon siya ng self-defense. Kasi pinupuntahan siya ng insekto dahil nag-create siya ng masangsang na amoy. Dahil nga po, mahina ang immune system ng ating halaman. Pero kung wala, imagine nyo, kasi di ba yung binabanggit natin na yung kinakain natin kahit sabihin mong prutas at gulay, pero kung ginamitan naman to ng napakadaming toxin o napakadaming mga synthetic na mga fertilizer at saka mga pesticide, insecticide, di ba parang kinakain na rin natin yon. Parang kinakain na rin natin yung mga toxin na yon. So kung nalilis yung nagagamit natin, healthier ano natin yan, nagiging healthy yung mga ibinibigay nating pagkain para sa ating mapagkainan. So yan, plant booster siya, nag-i-increase, so 30% ang reduction niya sa ating commercial fertilizer. So ang ganda po ng benepisyo ng ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer dahil isang masaganang ani, isang mas malusog na pananim, ah, mas makakatipid ka sa iyong mga ginagamit, plus nakakatulong pa po sa health po natin. Yan nga po, katulad ng mga sinabi ko, yung may mga nakakaramdam ng kung ano man po dyan. Kaya po when it comes to Hisop, when it comes to word Hisopus, talagang lahat po ng produkto namin mapa-health at mapa-agriculture po, talagang tinatarget niya yung katawan po ng tao na mas matulungan po, na mas maging malusog. Okay? Alam ko napakadami niyo pong tanong dyan, so i-keep niyo lang po yung tanong na yan. Kapag po kami dumayo sa inyo, ano po yan, pag-usapan po natin yan. So ito po, share ko lang po sa inyo yung mga iba pang gumamit ng ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer. So, ang gaganda ng mga talong na bunga. Ayan, maganda rin ang ani ng ampalaya. Tingnan nyo naman po kung gaano kaganda yung ani niya. Halos sa kasabay niya na sa kamay niya. Ito pong, ito sa Lapas Tarlac, ito po, talagang nakita ko po itong kung gaano kagaganda at nakapag-uwi pa po ako. Nakapag-uwi pa po ako kasi nung pong ginamitan nila to, 800 ang to eh, 800, 8, sorry, 1,000 square meter. Yata po ito na taniman ng talong. After po kasi nilang gumamit doon, tinawagan nila kami, sabi nila kung pwede daw kung may makadaan, ipapakita lang nila kung gaano kagaganda kasi ang dami nilang na-harvest diyan, talagang malakihan po. So itong ampalaya rin, ito naman from San Ildefonso nung after namin mag-event doon, nakapag-share po kami doon. Yan, isa sila sa mga nagbigay din sa amin ng magagandang feedback. So, yan po yung katulad ng pinakita ko kanina, yung kay Sir Nicolas Salvador, Pumilya Starla. Ito naman po, yun nga yun po yung Puyat Cagayan. Tapos ito naman po si Fernando Nazaro. Ano din yan, 2.4 hectares. Napakabigat din po ng kanyang ani na mais. Kaya, ang dami po natin na ang dami po natin na mga natutulungan dito sa ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Okay. So, when it comes to
Mga feedback po, madami pa po tayong feedback. Meron pa po tayong feedback para galing po sa Mindoro. Meron po sila mga nag-share doon ng mga kanilang feedback. Lalo po ngayon kasi gumagala po sila. Isa-isa na po na nagbibigay sa atin ng mga feedback ang ating mga magsasaka. Kaya abangan nyo po, ang company po ay ipopost po itong mga feedback na to na pwede nyo pong i-share sa mga kapwa nyo magsasaka. Pero ito pong video na to, pwede nyo din pong i-share para mas maging guide nyo po para po sa pagtatanim natin ng ating mga crops na napili. So that's another one. Yan po yung i-share ko kanina from Balongaw, Pangasinan. Okay, so yun po ang ating product presentation. Pero kung gusto niyo pa pong matutunan at mas malaman kung paano ba makakatulong naman po financially ang ating His of Advanced Foliar Fertilizer Station po at i-discuss ko naman po sa inyo yung marketing. Okay, okay, wait lang po ha. Mayroon pong, okay, marketing naman po tayo. Okay. Okay. So, pero ang pag-uusapan po natin dito, 5 out of 8 ways to earn lang po ng ating marketing. So, we have a system pioneer, we have a committed and dedicated IT team. Ito naman po yung we have a compensation plan. So, hindi ko po masyadong i-discuss. Alam ko yung mga nanonood dito, either magsasaka or either may kooperatiba, organization. Kung gusto niyo pa pong malaman more, katulad kanina, sabi ko sa inyo, kung gusto niyo mas malaman pa, imbitahan niyo po kami. Imbitahan niyo po kami na mga sa inyong lugar para more on technical. Kasi yung diniscuss ko po kanina, diniscuss ko lang po yung mga pahapyo po na mga kailangan yung malaman when it comes to our foliar fertilizer bin. Now po, i-discuss ko naman po sa inyo yung mga basic lang din po. Basic naman po kung paano ba makakatulong sa inyo financially itong ating produkto. Okay po. So, okay, packages po. So, kung gusto po nating maging distributor, alam naman po natin kung gusto nating mas makamura. Kasi ang ating your internet connection is unstable. Okay. Stable na ulit. Okay, stable na ulit. Isa pa wala-wala po eh. Okay, so sa ating packages po, startup packages, pwede po tayong makamura. Kasi katulad na binanggit ko kanina, 2,000 pesos po per bottle ang ating His of Advanced Foliar Fertilizer. So, kung tayo ay magiging distributor or dealer nito, ayan po, ang kailangan lang po natin is 7,200 pesos. Distributor na tayo na napakamura yan ha when it comes to maging distributor ka na isang produkto na madaming matutulungan. 7,200 for bottles of foliar na po yan. Ngayon, kung gusto nating mas makamura, we just need to add Royal Letter. Bibili lang po tayo na may tinatawag po ang company namin na Royal Letter Voucher Promo. Mag-a-add ka lang ng 800 pesos and get additional 1 bottle of foliar. So, ibig sabihin, 7,200 plus 8,000 pesos equals, 800 pesos equals 8,000 pesos. So, 8,000 lang po yung ilalabas natin. Meron na po tayong kasamang 5 bottles of His of Advanced Foliar Fertilizer. Magkano ba yung 5 bottles na yon? It's 10,000 pesos. So, kung tayo ibebenta natin to, may profit po tayo na 2,000 pesos. Alright? Okay? So, sa isang, ayan po. Meron naman, the more na tumataas po, nga pala, di ba, napansin niyo po, startup package lang yan. Pero kung gusto niyo mas seryosohin ang negosyo niyo, dahil sabihin natin kayo po ay may hawak na mga organization or di ka madami kayong kakilala na may mga kooperatiba, gusto niyo mas makatulong, you can add po. You can add your packages. Pwede po kayong mag-upgrade. Kung ano lang po yung kakulangan, yun lang po yung i-add natin. So, pwede po tayong mag-upgrade. So, discuss ko lang po sa inyo. The more na tumataas yung ating packages, the more po na gumaganda yung income natin. Okay, rookie package po natin is 14,400. May kasama po itong 8 bottles of His of Advanced Foliar Fertilizer. Then, we can add a Royal Letter voucher promo. It's ng 1,600 and get additional 2 bottles of foliar. So, imagine nyo po, 16,000 lang po ang inilabas natin. Pero, ang ating profit, dahil ang total ng ating produkto is umabot ng 20,000 pesos, ang profit po natin is 4,000 pesos. Napakaganda, no? Package pa lang po ang binili natin pero kita na agad tayo. Kasi halimbawa, katulad yan,
ilang hektarya ang kailangan natin sa isang, ilang hektarya yung sinasaka. Sabihin natin sa'yo, dito po kasi sa Comillas, mostly po 2.5 hectares, 5 hectares kada isang magsasaka. So, gagamit sila ng 5 hektarya kada isang tao. So, alam mo yun, yung bawi mo na agad yun kapag bumili ka nito. Kasi kung ilan kayo na may mga palayanan na gumagamit po nito. So, elite package natin, 20 bottles of foliar at 36,000 pesos. Royal Letter Voucher promo. Promo po yan. Add lang ng 4,000 pesos. Magdadagdagan ka ng 5 bottles of foliar. So, ang ating investment is, packages natin is 50,000 pesos. 40,000 ang nilabas mo. So, may profit ka na 10,000 pesos. So, VIP package, 72,000. Ang kasama niya na po dito is 40 bottles of His of Advanced Foliar Fertilizer. Plus, meron kang royal letter, voucher. May voucher promo po tayo. Kapag nag-invest ka ng VIP na 72, mag-add ka lang ng additional 8,000. Makakakuha ka na ng additional 12 bottles of foliar. So, 104,000 po yung investment mo dito para sa business na to. At ang worth naman po ng, sorry, yung total amount po ng bottles natin, dahil 45 bottles po to, tama ba? 12, ay sorry po, 5 bottles po, yeah, 1 liter, 20. Nalito po ako, sorry lang po. Get additional 12 bottles of foliar, 40 bottles. So, ibig sabihin, meron po tayong 52 bottles. So, 104 po yung ating total nung amount nitong package natin. Pero ang invest lang po natin is 80,000. So, may profit tayo na 24,000. Dito pa lang sa package, kitang-kita na po tayo. Okay, so ang package po ng company, madami po yan kasi nga po meron po kaming health and wellness products. So makikita niyo po yung mga packages po natin dyan. Ayan po lahat yung mga packages, yun po yung foliar, yung sa ano. Pero dahil foliar lang po yung ating pinag-uusapan, focus lang po ako sa kung paano ba makakatulong financially ang foliar sa ating lahat. Okay, so direct selling po, simplihan lang po tayo, direct selling lang. Magkano bang SRP natin? 2,000 pesos. Kung ikaw ay independent business distributor o yung mga dealer po, kapag dealer ka na, 1,500 na lang natin makukuha ang ating foliar. So, dito pa lang po, may profit na agad tayo na 500 pesos kada isang bottle. Kasi kung halimbawa, naubos mo na yung package mo, bumili ka ng startup, nakakuha ka ng 4 na bottles. Sa isang palayan mo pa lang yan, pwede kang mag-repeat purchase. Sa repeat purchase mo, 1,500 na lang. So, pwede mo siyang i-share sa mga kasamahan mo sa kooperatiba mo or sa mga agricultural organization nyo. So, i-share mo lang siya, pwede ka nang kumita ng 500 per bottle. Okay, price comparison. Nabanggit ko na po ito sa una kanina, re-refresh ko lang po sa inyo yung ating price comparison. Ang ating His of Advanced Foliar Fertilizer, it's 2,000 pesos. 1 liter ang kailangan natin per hectare. Good for 3 application na po yan hanggang makaani. That is for the palayan po ha. O, for mais, siyempre iba-iba po ang pagdating sa crops. So 3,100 naman po ang mga commercial fertilizer. Ilan ba ang kailangan nila? 8 to 10 bags of uh, 8 to 10 bags per hectare. Depends pa yan sa crops. Example, sa corn, it's 15 to 20 bags. So, yan po. So, direct referral. Ito po yung halimbawa, ikaw ang nag-introduce kasi i-discuss ko po ng medyo detailed po sa inyo, lalo po at hindi po tayo sanay sa mga ganitong klase ng negosyo. Kung ikaw ay isang parte ng isang organization, ng agricultural organization sa inyong komunidad, pwede nyo pong i-refer ito sa mga kasamahan nyo na magsasaka. Kung halimbawa, ayan, starter package ka. Yung starter package mo, sorry. At may nag kumuha ng package na yan, yung 500 na yan. May another one na kumuha, makakakuha ka ng 500 pesos na direct referral. Ibig sabihin, ito yung reward ni company na ibibigay sa iyo kasi nag-refer ka ng mga nag-join. So kapag rookie package naman ang kinuha niya, 1,000 pesos. Kapag elite package naman, 2,500. Kapag VIP package, 5,000 pesos. So, yan po yung ibibigay ni company po.
Okay? Ladderized sales match commission. So ito naman po yung mga halimbawa po, because we are in a network marketing company, this is an example na halimbawa, may mga nag-join sa'yo, hindi lang isang tao, may another man na nag-join. So meron kang left and right na mga tao. So the more na may left and right ka ng mga tao, yun po yung the more na another commission na naman po yun na ibibigay ni company. So we are habang ladderized sales match commission po. So, kung ikaw ay baguhan po sa ganitong sistema, you can just see this video. Then, kung gusto po ng more details, you can contact the person who shared this video to you po. So, startup po to startup, 600. Rookie to rookie, 1,250. Elite to elite, 3,200 pesos. 250 pesos. And VIP to VIP, it's 7,000 pesos. Yan po ibig sabihin, kung may sales match bonus po natin na yan po yung mga nagtama, yan po yung matatanggap natin. Alright? So, another one po natin, unilevel commission. Unilevel commission po natin, ito po yung ito po halimbawa po, naging user ka na nga po ng ating produkto. Dahil user ka ng ating produkto, um, ikaw yung ikaw na po yung magbebenta or magbibigay ng mga sabihin natin sa mga grupo nyo. Halimbawa na lang po, ito isang halimbawa na ikaw ay isang leader or di kaya ikaw yung nauna na mag-share ng ating produkto sa mga grupo nyo. So, ibig sabihin, may first level yan, may mga magjo-join sa'yo. May mga kukuha na maging distributor. So, yung mga naunang kumuha na distributor, kapag yan sila ay bumili ng packages, halimbawa, 4 sila, bumili sila ng package, may 25% ka doon sa kada tao na bumibili. So, ibig sabihin, sa 25%, meron kang 250 pesos. Okay? Doon sa 4 na yun, ha? Paano kung yung 4 na yun, may 4 din na sumali sa kanila? Kasi yung 4 na yun, yung pinag-sharean mo, tiga ibang barangay pala, may nakuhang another 4. Yung isang pinag-sharean mo, tiga kabilang baryo, kumuha din ng packages, gusto din nila makatipid. Tapos, nagre-repeat purchase na sila. Yung every month or every taniman, bumibili na sila. May additional na naman sila. So, yan po yun. So, sa kada may bumibili sa'yo, ito po, simplihan lang po na sila. Sa kada may bumibili sa'yo, sa mga tao na nagpa-member under sa'yo, meron kang natatanggap. Kung ikaw ay starter package hanggang 4th level, may matatanggap ka na mga commission. Kung ikaw naman ay elite hanggang 6th level, kapag naman ikaw kapag ikaw ay rookie hanggang 6th level, hanggang ikaw ay elite hanggang 8th level, at pag ikaw naman po ay VIP hanggang 10th level. So, simplihan lang po ha, katulad na binanggit ko sa inyo, first level pa lang po, 250 pesos na po ang matatanggap natin. 250 pesos at 250 pesos, malaking bagay pa rin po yan. So, halimbawa lang po, there comes sa time na talagang nasa isang lugar po kayo at na-share nyo po talaga, lalo yung mga, katulad nga po nabanggit nung isang leader namin na ang dami talaga sabog sa Mindanao, ang daming, dahil ang laki din po ng mga agricultural, ang daming gustong maging membro nito at saka gumamit ng produkto. So kung imagine nyo yung mga kasama nyo, gumagamit nito up to 10th level, yan po ang total na commission na pwede nyo matanggap. Pero syempre, sasabihin niya, sobrang laki naman yan para namang hindi ano yan, kami magsasaka lang. Pero halimbawa po, 1% na lang po. Isang tao lang yung bumili sa inyo. Yung isang taong yan, may naging pa-member din siya, ganun lang po. 1% rate lang po, 174,000. That's the power of unilevel commission po. Na? Alright? So, kung alaw naman po ninyo ng mga medyo masyado po kayo nalulunod sa mga ganyan, may another naman pong income ang company. This is my favorite. Favorite ko po kasi ito kasi it's a separate binary dashboard for the company-wide auto spill program. Ibig sabihin po nito, mayroon pong ways to earn si company na kung saan kapag ikaw ay nag-join, may isang structure po to. Itong isang structure na to, dito pumapasok yung lahat ng nagjo-join, lahat ng nagpapamember, lahat ng mga nagiging distributor ni company. Pupunta po siya sa isang structure na to. At once na napunta ka sa isang structure na to, yan, ikaw yan. From left to right, may nagjo-join. So, another one,
pag may nagjo-join sa company, pumupunta sila dyan, left to right. Ang kagandahan nito, kapag ikaw ay nauna, yung mga nagjo-join, hindi mo yung kilala eh. Iba-ibang tao yan from different part of the company. Hindi lang po yan, hindi lang po yan agriculture, pati po health products nandiyan. So, kung halimbawang nakabili ka na ng pantanim ngayon, the next month, ang bilhin mo na lang yung pang health products namin para may maintenance ka. Kasi, may tagtatama dyan, magkakaroon ka ng left to right, magkakaroon ka ng 150 pesos. So, imagine niyo po ang company Worldwide Auto Spill Program. Kasi po, ang company po is hindi lang po agriculture, di ba po? Meron kaming health products. So, ibig sabihin, hindi lang po dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, nagpo-promote po ang company. Madami pong mga sumasali. At dyan po, either mapa-agriculture ka man or mapa-health products ka man, pupunta ka dyan from left to right. So, imagine niyo po, up to 10th level, may pumapasok po sa inyo na 150 kada tao na bumibili. Kada month po yan pinag-uusapan po dito kada month. So, ibig sabihin, kung ang mga tao is bumibili sila ng produkto kada month, may papasok po na 150 pesos sa inyo. Simplihan lang po yan na wala ka na ginagawa dyan na sabihin nating sumali ka. Ang napasali mo lang is yung buong organization nyo na gumagamit ng foliar. Pero for sure, yung iba dyan may mga i-share nila din to at gusto gawin yung negosyo. So, halimbawa lang po na isang organization nyo lang yung sumali, pero kasali ka, belong ka dito sa binary dashboard ng company na Promax. Ganito po yan, Promax bonus. Ayan po. So, sa first level, so meron silang 150. So, kung ikaw yan na nagjo-join, ang company po kasi is meron siyang auto compression. So, sa bawat nag-maintain, sa bawat bumibili ng produkto, kung hindi mo man kilala yung mga niyan, pero dahil nag-join ka at bumibili ka ng product every month, nagkakaroon ka ng maintenance, may papasok at may papasok po sa inyo. So, darating ang time, kapag na-reach na ni company yung gaano kadami ng mga user, potential earnings in a month is 153,000. 150,450 pesos po. Ano po, napakalaki ng potential earnings po nan. Pero ang kagandahan dyan, hindi ikaw ang nagtatrabaho niyan. Kasi yan yung lahat ng sumali sa company at nag-a-avail ng products monthly. Alright? At para naman po magawa yan, ito po yung maintenance package. Yung sinabi ko sa inyo na every month, kailangan mo lang bumili ng produkto. Kung hindi man yung agriculture, pwede mong bilhin yung mga health products po natin. Kasi magaganda naman po yung mga health products natin. Kasi kailangan natin ng maintenance package to enjoy the Promax, Unilevel Power Up, Promax Full Share Bonus. Pero, halimbawa po, nag-maintain ka ngayon at hindi ka nakapag-maintain for the next month, wala pong problema. Nandun ka pa rin. Hindi ka maaalis dyan kasi lifetime ka nang nandun sa structure na yon. Pero pag nag-maintain ka na the next month, papasukan ka na ulit ng income. Yun po ang kagandahan sa ating maintenance, sa ating structured. So, yan lang po kailangan natin bili tayo ng maintenance. Compose po siya sa 4 bottles of foliar, 4,800. Ngayon, kung gusto naman po nating madagdagan yung foliar natin, makamenos po tayo. Kuha po tayo ng Royal Letter Voucher promo for just 1,200. Get additional 2 bottles of foliar. Then, magkakaroon ka na po ng 12,000 worth of products. 6,000 ang nilabas mo. Meron kang profit na additional 6,000. So, nakakatuwa po kasi kesa bumili ka nung, di ba, ang pag-distributor ka na, ang ating foliar is 1,500. SRP niya is 2,000. So, less ka lang ng kumita ka ng 500. Pero kung itong bibilin mo, yung maintenance package natin, kasi ilan naman yung kakilala natin na magsasaka, di ba po? So, kung yung maintenance package ang binili natin, 4 bottles of foliar, dagdag lang tayo ng Royal Letter Voucher na 1,200. So, 6,000 lang yung nilabas natin. Meron tayo 6 na foliar na makukuha na kapag binenta natin may 6,000 profit tayo. Mas nakakamura po tayo dyan. So, napakaganda po ng ating packages. So, yan po. Dyan po tayo nagtatapos ang ating presentation ng ating marketing and product presentation para sa ating foliar sa isang masaganang ani. Mas madaming ani, mas malusog na pamumuhay, at saka
para po sa may bigay natin, makatulong naman po tayo sa ating environment. So, ayan po. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating presentation para sa Hisop Advanced Foliar Fertilizer para sa isang mas masaganang ani, mas malulusog na pananim, at saka mas magandang kapaligiran sa atin dahil makakatulong po ang ating Hisop Advanced Foliar para sa ating environment. So, hindi lang basta sa environment, pati rin po sa kalusugan natin. Kaya napakaganda po ng iniaabot or baga parang pinapangako ng ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Hindi lang basta 20-30% na karagdagang ani makakatipid sa ating mga gastusin sa pananim. At yun nga po, pinapangako na ito ay makakatulong sa environment natin at sa ating mga katawan. Kaya napakaganda po ng ating Hisop Advanced Foliar Fertilizer. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-attend ng ating presentation at alam ko madaming matutulungan po doon kaya po give us 1 minute at magre-ready po kami para sa mga gusto pong magtanong. May mga technical things po kayo, mga kailangan nyo pong mga details, mga anything about po sa agriculture natin. Magkakaroon po tayo ng Q&A. Just give us 1 minute para po dito sa Q&A po natin. Kaya ito po, dito po nagtatapos yung presentation natin. After this, magkakaroon na po tayo ng tanungan. Okay? Thank you so much po. God bless everyone.